So yun ang ano, latest update tayo dito sa Davao City International Airport, or also known as Francisco Bangoy International Airport, kung saan may kita ho natin na marami pa rin palang mga tao no, na hindi pa rin napapatinag sa kabatakot, or despite ba sa mga hindi lang sunod-sunod, pero parang napapadalas yata ang mga aksidente no sa himpapawid, or air incidents, ba accidents pa pala yun. So yan, mantahin mo kanina dire-diretso yung flight, like 20 to 30 minutes ang parang interval ganun no. So para na siyang parang Cebu na rin ang style, ang setup. So sunod-sunod no, like every 10 minutes to 20 minutes may lilipad bound for Manila. For ngayon lang, for example, ilan ba ang flight bound to Manila, bound for Manila from Davao City? So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So we have 7 flights from Davao to Manila sa gantong oras lang ha. Ito madaling araw lang. Yun nga pala, sa mga nagtataka bakit wala masyadong tao sa airport kapag araw. So yun, it simply says na Davao City people is nocturnal. Nocturnal. Hindi kami natutulog dito, mana kami sa tatay namin, si Tatay Digong. Hindi siya early morning man, or early morning person, or morning person. So, iwan ko lang kung kayo bang mga nanonood dyan na mga taga Davao ay hindi ba kayo natutulog ng maaga. Basta ako prefer ko talaga madaling araw, walang traffic. Sadya ko lang naman talagang pinipili yung mga umaga, araw, yung may liwanag, kasi ang intention ko is para makita ko talaga yung window view. So ito yung itsura ng Davao City International Airport, latest update no. So June 3rd week of June, may mga pasahero pa rin madami, hindi pa rin natitinag no, walang hindi nakakatakot syempre, di ba? Ano ba naman, disgrasya, aeroplano, napakadipis ng chance na makasurvive kapag ka-aeroplano na ang ma-aksidente sa himpapawid. And syempre, all in all naman, may pinakamarami pa rin casualty ng mga aksidente is yung mga by land. So in short, safest pa rin, pinaka-safest form of transportation pa rin ang aeroplano. Next is barko, tapos pangalawa panghuli ang buses. So mas maraming casualties, mas maraming mga namamatay sa disgrasya sa lupa, sa mga buses ng mga by land para sa mga by air. Kaya sa tingin nyo, takot na ba kayong sumakay ng aeroplano? Actually ako, kahit pa lagi na ako sumasakay ng aeroplano, so di ba dapat sanay na ako, pero still lagi pa rin ako kinakabahan, lalo pag turbulence. Syempre nakatakot yun, kasi wala ka talaga ibang magagawa kundi milagro lang na mabuhay, makasurvive. Whereas kung barko, marunong ka lang lumangoy, plus meron kang life vest, so kumbaga may chance pa rin na marami pa rin survivor, makakasurvive ka pa din. Plus sa bus naman, yun ang bus, medyo kakatakot talaga mostly. May mga survivor, pero grabe nakatakot yung bus. Lalo long drive, yung Manila, Davao to Manila, 2 hours and 3 days, or 2 days and 3 nights, ganun. So ganung biyahe, napakahaba nun. So mas mas mataas ang chance na madidisgrasya talaga along the way. So whereas sa aeroplano, 1 hour and 45 minutes lang talaga yung yung iyong idadasal dyan, takot. Ganun lang kabilis ang kumbaga yung takot mo sa loob lang ng 1 hour and 45 minutes. So, pag malagpasan mo na yun, ayun, safe ka na. If you are all kindly board the aircraft now to gate number 7. All aboard, please. Imbas na lang.
Money, sir. Yes. ID po. Sige, sir. Sige po. Ma'am, Babawi and thank you for waiting. Philippine Airlines Flight ER 2808 bound for Manila. So, yun no, sakay na tayo ng aeroplano. And yan, at least man lang ay makapagpahinga. Grabe, sobrang pagod, bugbog talaga yung katawan, like yung patayan na trabaho. Ganun talaga mahirap na, ganun talaga yung buhay ng mga hirap. Kailangan sipag at tiyaga para magkaroon ng nilaga. So ito yung Davao City International Airport, no? Latest update. Ito nga pala yung mga inumin dito magkano sa loob ng airport, sa departure area na sa may gate dito sa loob. Sa final screening sa di ba, dalawang screening yun sa pinakaharap para sa lobby, tapos dito naman sa loob. So magkano yung Bear Brand Swak 40 pesos, tapos yung Kopi Ko Brown naman na solo ay 35 pesos. Tapos yung tubig naman sa labas, or tubig no, na yung maliit mineral water ay nasa 40 pesos tsaka 30 pesos. May mayroon naman libreng tubig sa loob. Kaso nga lang, hindi na siya kagaya dati na mayroong free cups. Wala na. Wala ka nang makukuha ng libre na cups. So, need mong bumili ng tubig sa labas. Tapos, para makapasok yung bottled water mo, ibig sabihin, para maka-avail ka ng libreng tubig sa loob, kailangan meron kang tumbler na empty, walang laman, walang tubig. At pagpasok mo sa loob dito, diyan ka na mag-refill. So yun yung update natin dito sa Davao City Airport. Ganun pa rin ang functioning. Yung sa natin, update para sa mga extension. Saka na yun, no? Hindi mo na natin mabiblog yun. So ako muna magpapahinga sa trabaho. Papahinga sa hanap buhay. Focus mo, pahinga muna. No? Give chance naman yung katawan natin na makapag-relax. So this is Davao City International Airport. O nga pala, Davao City International Airport is still at the number 3 most or the busiest, third busiest airport in the Philippines, next to Manila and Cebu. So ibig sabihin sa bagay, ano ba naman kasi Davao Region, Davao City, 2 million population, Davao Region like nasa mga around 5 million yata, as Mindanao, no? So Davao City is the main thoroughfare, gateway, no, ng Davao City is the gateway to the southeastern and some part of northern central Mindanao. Okay na pala.